Hello guys, so ganito yung aking daily routine. Pagbangon ko sa umaga, maglilinis ako at pagkatapos kong maglinis, igagaya ko naman ang mga damit ng aking alaga. Ilalagay ko sa kanyang bag. So ganyan yung ginagawa ko araw-araw. At pagkatapos ko nga ning ihanda ang kanyang mga damit, sunod naman na haharapin ko ay ang mga bote ng gatas. Dinadala kasi yan ng amo ko sa kanyang trabaho kasi kailangan niya mag-produce ng gatas na kahit nadididiin ng aking alaga. At syempre, wag natin kalimutan ilagay yung ice niya para hindi masira yung gatas na makukuha ng aking amo. At tapos ko na ngang maigayak yung mga dadalahin ng amo ko at ng alaga ko. Sunod naman na ihahanda natin ngayon guys ay ang tinapay na babaunin ng aking amo. Kasi guys, pagising niya hindi na siya nag-aalmusal. Magagayak lang siya at aalis na kami. Bali 2 pirasong tinapay nga lang pala yung kinakain niya. Nilalagyan ko lang yan ng palaman na strawberry jam. At yung kabilang piraso ng tinapay ay peanut butter. So, ganyan yung ginagawa ko guys araw-araw. Kasi yung amo ko wala ng time kumain ng almusal or mag-take ng almusal dito sa bahay. Kasi nga pagising niya, dire-diretso na kami. So, walang sinasayang na oras. So, ganyan lang umiikot ang buhay ko guys dito araw-araw. So, ganyan yung trabaho ko dito. Pagising sa umaga, babangon, maghihilamos, at syempre umpisahan ko ng linisin yung dapat kong linisin. At pagkatapos ko maglinis, ayan, ihahanda ko na yung mga dapat dalahin. At sinisigurado ko na dapat walang makakalimutan. So ayan guys, nilalagyan ko na siya ng peanut butter. Peanut butter kasi yung paboritong palaman ng amo ko. So ayan guys, tapos na ako maglagay ng strawberry jam at peanut butter. Pagkakaubin ko lang yan silang dalawa. At pagkatapos ay ibabalot ko na sa tissue. So ganyan lang guys kasimple yung pagkain ng amo ko, yung almusal niya sa umaga. Kasi doon na siya sa trabaho niya bumibili ng kape. So ayan guys, naibalot na nga natin at ilalagay ko naman sa ziplock. So ganyan lang siya kasimple guys. Ayan, isara na natin. At pagkatapos ko nga na maigayak na yung tinapay ng amo ko, ayan naman nataasikasuhin naman natin na ibalik sa mga lalagyan yung aking mga ginamit. Yung peanut butter, dyan ko lang yan sa cabinet inilalagay. Yung strawberry jam at tinapay, syempre doon yan sa ref para hindi masira. So ayan guys, ganun. At syempre, sunod ko naman nahaharapin ay yung aking mga hugasin na ilang piraso. Kasi guys, habang nanonood yung mga amo ko, ay nagiinom rin sila ng tiyahe. Syempre, pagising ko sa umaga, meron akong lilinisin at meron akong hugasan ng mga baso. So, yan lang naman guys. Hindi naman masyado karami yung aking trabaho. More on bata talaga ako. At syempre, nasa akin na lang. Ako na yung nagdadala kung paano ko lilinisin ang bahay. At pagkatapos ko nga maghugas ng mga baso, habang naghihintay ako na magising sila, nagre-ready ako ng isang bote ng dede kasi kailangan ko talaga magdala. Kasi minsan guys, gumigising yung alaga ko, nasa loob na siya ng sasakyan. At ako yung may kalong-kalong sa kanya kasi hindi siya pwedeng kalungin ng nanay niya kasi nga papasok na siya sa trabaho. So ayan, kaya nagre-ready ako ng isang bote para kung magigising man siya sa loob ng sasakyan, meron ako ipapadede sa kanya. Pero minsan kahit may dala ko, hindi rin niya dinidede kasi siguro nagsasawa na siya. At pagkatapos, ayan na, ilalagay na natin sa bulsa ng bag para madali kong makuha. At ito na, ako naman ang magre-ready guys, igaya ko naman yung aking bag. So ayan guys, bago kami dumiretso sa malaking bahay, una namin inihahatid yung amo ko sa kanyang trabaho. Diyan nga pala siya nagtatrabaho. So ayan guys, ganun lang yung buhay namin ng alaga ko araw-araw. So, hindi ako pagod sa trabaho. Pagod ako sa pagbabiyahe namin araw-araw kasi gabi na kami halos umuwi. At pagkatapos nga namin maihatid yung aking amo sa kanyang trabaho, ito naman yung direksyon papunta sa bahay na malaki. So, ayan guys, nakakapagod magbiyahe, diba? Araw-araw yan. Biyernes, Sabado lang kami dito sa bahay. At pagdating namin sa malaking bahay, haharapin ko naman ay ang pagpapakain ng almusal sa aking alaga. At syempre, mag-aalmusal na rin ako. Habang nagbibiyahe nga pala kami guys, bago kami dumiretso sa malaking bahay, nagpabili nga pala ako ng gamot dito sa taga-sundo sa amin. Kasi nga grabe yung ubo ko. So ayan guys, nagpapakain na ako sa alaga ko. At the same time, nagtitake na rin ako ng almusal ko. Kasi nga wala na kaming time mag-almusal doon sa bahay.
Kaya diyan na rin ako nag-aalmusal sa bahay ng amo ko. So okay lang guys na kainin ko kahit ano diyan, pero syempre minsan nakakahiya din. Ayan nga pala yung tinapay ko at saka yung gamot at meron din na konti at saka syempre pagkain ng alaga ko. So ayan, dalawa kami. At ito na nga yung oras ng aming pag-uwi guys. So 9:00 na ng gabi diyan. So ayan, biyahe-biyahe na naman tayo pauwi. O 'di ba? Ganyan lang yung routine ko araw-araw. At pagdating nga namin sa bahay ng amo ko guys, liligpitin ko naman yung higaan nila kasi hindi ko yan nagagawa ng umaga. Kasi diretso na kami umaalis. At pagkatapos, ayan, haharapin ko naman ang paglalaba ng mga damit ng alaga ko kasi hindi ko na siya kailangan ilagay sa washing kasi ilang piraso lang siya guys. Kapag ka marami, saka ko lang siya iwawashing. Hindi nga pala ako naglalaba araw-araw. Ang nilalaba ko lang araw-araw ay ang uniform ko at ang damit ng aking alaga. So, ganun lang guys.